Ang message po natin today is called God will give the desires of your heart. Pakisabi nga po, God will give the desires of your heart. Okay? So, ang ating pong sermon text ngayong umaga, makikita natin sa Psalms 37:4. Yan. Marami sa atin, life verse. Yan. Marami sa atin, nabasa na natin ito. Marami sa atin, kiniklaim itong passage na to. Sabi nga nung iba, ito raw Psalms 37:4, ito yung, as Christian, ito yung parang when you wish upon the star. Ayan, para bang lahat ng desire natin, lahat ng gusto natin, inaasahan natin na ibibigay sa atin ng Panginoon. Okay? So, Psalms 37:4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. So church, when you seek your heart, kasi talking about heart this morning, when you seek your heart, ano yung greatest desire of your heart today na gusto mong i-fulfill ng Lord sa'yo? Kasi sabi ng Bible, di ba? Psalms 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Sino nakabasa na nito? Sino nakakaalam na itong passage na to? Sino nagkiklaim sa inyo nitong passage na to? Yan, ganda. So, pag-uusapan natin to. So, ulitin ko po yung tanong. Kung isisik mo yung heart mo today, ano yung greatest desire na inaasahan mo na ipupulfill ng Lord para sa'yo? Kasi naniniwala po ako, even until now, merong mga desires o mga unfulfilled desires. For example, sa mga relationship matters, di ba? Meron tayo mga unfulfilled. Gusto natin magkaroon tayo ng partner, di ba? Makita natin si Mr. Right, si Miss Right. Hindi ka kasi tumitingin sa left. Tingnan mo, nasa left mo lang eh. Saan ba? Nasa left nga eh. Okay. So, meron tayong mga unfulfilled desires sa friendship. Di ba? Unfulfilled desires sa provision category. Gusto nating magkabahay, magkasasakyan, syempre gusto nating umunlad yung ating kabuhayan, yung ating finances. Ano pa? Syempre merong health category naman. Gusto natin ng healing, gusto natin syempre magkaroon tayo ng healthy na bodies, business related na mga unfulfilled desires. Nandiyan yung syempre gusto natin maging successful. Even yung ating mga career, di ba? And siyempre, nandyan din yung spiritual thing. Gusto natin, lagi tayo nagpe-pray na, Lord, bigyan mo naman kami ng peace, bigyan mo kami ng less stress. Kasi talagang stress talaga nandyan no? So, those are just examples. But, between you and God, again, ano ba yung number one or greatest desire mo na hinihingi sa Panginoon na hindi pa napufulfill? At syempre, gusto mong ma-fulfill ng Lord. Again, it's between you and God kasi ikaw lang nakakaalam yan. Di ba? Kayong dalawa ng Panginoon. Sometimes, ako po personally, I've had a hard time knowing na yun bang mga dinidesire ko sa buhay ko is the same na desire ng Lord para sa akin. Kasi importante yun. Diba? Yung bang desire ng heart mo, yan din ang desire ng Lord para sa'yo. Kasi I'm telling you, kung ikaw lang nagdi-desire niyan, at hindi yan ang gusto ng Lord sa'yo, hindi po mangyayari yan. Okay? So, di ba minsan, nahirapan tayo, Lord, ano ba talagang plano mo sa akin? Ano ba talagang desire mo sa akin? And today, I hope to give you some clarity. Whether yung desire ba natin ay tayo lang, o yung desire natin, yan ang desire ng Lord para sa atin. Kasi alam nyo po, naobserbahan ko na meron talagang malaking problema with our desires sa buhay natin. And alam nyo kung bakit? Ang sabi po ng Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? Sabi po sa Tagalog version, ang puso ng tao ay mandaraya, higit sa lahat.
at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Kasi siyempre, hindi naman natin nakikita ang puso ng bawat isa, pero ang Diyos kita niya ang laman ng puso natin. Amen. Pero sabi nga ng salita ng Diyos, talagang mandaraya talaga ang puso. Deceitful talaga. Kaya talagang napaka-importante na hindi lamang yung heart natin, yung alam natin, dapat alam din natin yung heart ng Lord para sa atin. Okay. So itong Jeremiah 17:9, the implication of this verse is ang puso talaga madaya. Do you agree? Daya, no? And it's not good and deceitful. It means na kung titingnan natin, sabi ko sa inyo kanina, search mo yung heart mo. Yung mga greatest desires mo. Madaya kasi ang puso eh. Makikita mo kadalasan, ma-observe mo, yung nandun pala sa puso mo, yung mga desires mo, yan pala, karamihan pala dyan, mga selfish interest lang. Selfishness. So naniniwala ako na every single one of us, meron tayong selfishness inside. Di ba? Ulitin ko po, marahil siguro yung dinidesire natin, pang sarili lang. Diba? Wala tong kinalaman para sa iba. Parang para sa atin lang lahat. And secondly, sabi ng Bible, ang puso daw natin ay lubos na masama. Actually, sabi nga sa English version, our hearts are sick. Diba? Hindi ito physically sick. Ito ay spiritually sick. Di ba? So, again, itong Psalms 37:4, makikita nyo to, marami to, sa mga sasakyan, mga bumper stickers to. Sa bahay, meron ka pang mga post-it nito, nakalagay doon sa kwarto mo. Naka-highlight ito sa Bible mo. Kasi nga, sabi ko nga po sa inyo, minsan itong scripture na to is mostly misunderstood. Kasi maraming mga Kristiyano, sabi ko nga sa inyo kaninang simula, akala nila ito yung passage na when you wish upon the star. Parang it's too good to be true. Na every desire ng puso natin ay gusto natin i-fulfill ng Panginoon. Kasi alam natin naniniwala tayo na ang Diyos ay interesado sa desire ng hearts natin. Do you agree? Alam nyo ba na ang Panginoon ay every detail sa life natin, interesado siya Small things and big things. Nga lang, marami kasi ang confused about this verse, Psalms 37:4. Kasi kung titingnan ko nga, ako personally, kung titingnan ko yung life ko, napakarami naman talaga na sinagot at ibinigay ng Panginoon na mga prayers ko, mga desires ko, napakarami din naman. And marami din naman na until now, parang long overdue. Long overdue na. Parang, Lord, marami ka namang sinagot na mga panalangin ko, yung mga desires ng heart ko nga, minsan hindi ko pa pinagpe-pray, ibinibigay mo na kasi alam mo nga yung desire ng heart ko. Pero meron ako mga greatest desire na, Lord, parang long overdue na ata ito. Parang tagal na ata. Hanggang ngayon, hindi pa dumadating. And I wonder na marami sa atin yung ganon today. Tama ba? Marami po sa atin ganon, naka-experience ng ganon. And dahil doon, merong sense sa life natin, there is sense something sa life natin na pakiramdam natin hindi tayo satisfied. There is always some aspect of disappointment. Alam niyo po, in my ministry, I've learned and I observed maraming mga mananampalataya na nag-turn o lumayo sa Panginoon because of disappointments. Yung bang masyado silang na-disappoint dahil umaasa sila sa Panginoon, pero sabi ko nga sa inyo, long overdue. Marami rin namang mga na-frustrate. Diba? That could be something in our marriage, health, friendship, career, business, even in ministry. So, wherever you are, if you are a human being, I'm sure you are experiencing
dissatisfaction or disappointment. Pakiramdam mo, dinisappoint ka ni Lord. Pakiramdam mo, parang sabi nga kanina umaga, kala mo natutulog ba ang Diyos? Di ba? And to experience dissatisfaction means that there's unfulfilled desires. And sometimes, again, balikan mo, tingnan mo your own life. Diba? Tingnan mo, ang dami namang ginawa ng Lord eh. Sige nga, church, sabi nga ng Bible, mag-inventory ka, count your blessings one by one. Inventaryuhin mo, ang dami rin namang ginawa ng Lord when you look at your own life. Pero, again, looking back, honestly, maraming until now parang overdue, and that makes you feel disappointment and dissatisfied. Kaya nga napapatanong tayo na, Lord, ano ba talagang plano mo? Ano ba ang desire mo in my life? Kaya po today, I hope that you'll understand God's desire for your life. So, samahan niyo po ako. Again, please open your Bible. Kung meron po kayong Bible, or nandiyan po yan, naka-flash yan sa screen natin, open your Bible in book of Psalms 37, verse 4. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Church, listen to this. Of course, yung konteksto, kailangan maunawaan natin. And today, I'll help you to understand the context of Psalms 37. Psalms 37 is all about our obedient response back to God. Parang kanina, di ba? Totoo naman, church, hindi natin to may tatanggi. That when we give, God will give it back to us, good measure, pressed down, shaken together, running over. But is it really the motivation why you give? Di ba? Bonus yun. Kasi promise ng Lord yun, ibabalik niya sa iyo siksik, liglig, umaapaw. Pero kaya natin ginagawa, kaya tayo nagbibigay, kaya tayo nagsiserve, because it's our obedient response back to God. Gets nyo? Kaya natin to ginagawa kasi ito yung ating pasasalamat. Ito yung ating gratitude sa ginawa ng Panginoon sa atin. Actually, all of the Bible, pag binasa mo, it's all about our obedient response back to God. And that's Psalms 37. Anong ibig sabihin dito, church? Ano yung obedient natin response to God o back to God? Because God saved us. He sent His Son to live the life we should have lived. Nag-suffer ang Panginoong Jesus, the punishment we deserve, died the death we should have died, and then He rose from the grave so that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So nakita ninyo, kaya pala natin to ginagawa, kaya ka nagpabalik-balik, nagwo-worship every Sunday. The reason why you pray, the reason why you give, the reason why you are in ministry serving God, because this is your obedient response back to God. And that's Psalms 37. I'll explain it to you later. So, dahil nga ito yung ginawa ng Lord sa atin, namatay siya para sa atin, binigay niya yung buhay niya para sa atin. Di ba? The punishment that we deserve, that whosoever believes in Him wouldn't perish but have everlasting life. And all God asks back is He wants us to receive Him in our hearts. And then, church, ang hinihingi lang ng Panginoon sa atin is a life of worship and obedience. And that's the whole Bible. Yung ating response. Response doon sa mga ginawa ng Lord sa atin. Yung mga, He has given us everything actually. So itong Psalms na to, okay, specifically mentions obedient responses all throughout. Pag binasa mo talaga ang Bible, church, it has a lot more to say about how we're supposed to respond to God than what God's supposed to do for us. Gets nyo? Ulitin ko. Kasi siyempre, human as we are,
gusto natin lahat akin eh. Me, my, mine. Tama? Gusto natin atin lahat. Pero pag binasa mo ang Bible, ma-observe mo, ito pala is about how we're supposed to respond to God. Than what God's supposed to do for us. Kasi ginawa na nga niya lahat eh. It is finished. He has given us everything. So, Psalms 37:4, kung babasahin mo to carefully again, delight yourself in the Lord and He'll give you the desires of your heart. This verse contains a great promise. It invites us to have a deeply intimate relationship with God. And as we delight in Him, He will give us the desires of our heart. So para ma-appreciate natin itong promise na to, reviewin natin the immediate context at makita natin talaga anong meaning nito at paano natin to ma-apply sa mga buhay natin. Okay, so first, kailangan maintindihan muna natin ano ba yung delighting in the Lord. Kasi sabi ng Bible, He will give us the longings of our hearts. He will give us the longings of our hearts if we delight in Him. So, yung promise nitong Psalms 37:4 na to, again, sabi ko nga po sa inyo kanina, maraming mga Christian misunderstood ito. Akala nila ito yung passage na, when you wish upon the star, di ba, na parang lahat na lang ng desire mo, gusto mo, ibigay sa iyo ng Panginoon. Akala natin siya yung genie in the bottle. Di ba, na ano lang tayo, lahat ng mga request natin, every selfish request, gusto natin i-grant ng Lord. But on the contrary, mga kapatid, the promise points to a definitive transformation. Diba? Itong pangako na to, kailangan talaga magkaroon muna ng pagbabago sa puso natin. Because the heart is deceitful. So, kailangan mag-transform yung heart natin as we draw closer to Him. So, naniniwala po ako, kahit na gaano katagal na Kristiyano, kahit na seasoned Christian ka na, nakaka-experience ka pa rin ng mga disappointments, dissatisfactions, dahil sa mga unfulfilled desires. Kasi parang pakiramdam mo, parang hindi naman nata kumikilos ang Diyos. Diba? Pero today, mga kapatid, I want to encourage all of you na hindi pa tapos sa iyo si Lord. Tapikin mo yung katabi, sabi mo sa Kanya, hindi pa tapos sa iyo si Lord. Hanggat hindi ka pa tinatawag ng langit, hindi pa tapos si Lord sa iyo. Amen? Tama ba? Diba, sabi nga natin, well, matatapos lang ang aking purpose pagka tinawag na ako ng langit. Until that day. So, gusto ko po i-share sa inyo ngayong umaga some insights about how to experience God giving us the desires of our hearts. Gustong-gusto natin ito, di ba? Again, what's your greatest desire in your heart today na gusto mo i-fulfill ng Lord? Gusto mo bang ma-experience yan? I'll give you some insights. Okay. But first, basahin muna natin para makita natin yung konteksto ng Psalms 37 from 1 to 7 verse. Okay. Sabi dito sa English, fret not yourself because of evildoers. Be not envious of wrongdoers, for they will soon fade like the grass and wither like the green herb. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and befriend faithfulness. And verse 4, ito yung key verse natin. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will act. He will bring forth your righteousness as the light and your justice as the noonday. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices. Tagalog. Paki-flash po natin, Tagalog version. Huwag kang mainis. Sino dito yung mga pag nakakita ka ng, Lord, dapat ako yung successful, dapat dyan. Ako dapat lang meron yan eh. Sino dito yung naiinis? Sino dito yung naiinggit?
Sabi ng Bible, huwag kang mainis o mainggit man sa masasama. Kung sila man ay nakikita mo na sumasagana, galing naman sa masama yun. Dahil tulad ng damo, sila ay madaling matutuyo at tulad ng sariwang halaman, sila ay malalanta. Okay? Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ng mabuti. Sa gayon ay manahan ka ng ligtas sa lupang ito. Verse 4, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa, magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. Iahayag niya ang malinaw na ikaw ay matuwid at makatarungan, kasing liwanag ng sinag ng araw at sa katanghaliang tapat. Verse 7, pumanatag ka. Narinig mo na ba yung salita nga, chill ka lang, kalma ka lang, relax ka lang. Sabi mo sa katabi mo, kalma lang. Diba? Sa version natin ngayon, yung pumanatag ka, kalma ka lang. Relax ka lang. Nandiyan si Lord. Diba? Pumanatag ka sa piling ng Panginoon at matyagang maghintay. Naku, pag-uusapan natin ito mamaya. Sa gagawin niya, huwag mong kainggitan ang masasama na gumiginhawa kahit pa magtagumpay ang masasamang plano nila. Wow. So, insights about how God helps us experience the desires of our hearts. Number 1, obedience and waiting are a big part of following God. Tingnan nyo ha. Pag binasa mo from verse 1 up to verse 7, makikita nyo, di ba ano sabi ko sa inyo kanina? The Bible is just all about our response back to God. So, itong verse 1, verse 2, 7, makikita mo dito yung mga responses. Actually, it has been named at least 11 times. Pag binasa mo mula verse 1 hanggang verse 7, tingnan nyo ha, ano sabi? Fret not. Or in other words, do not worry. Huwag kang mag-alala. Be not envious. Trust in the Lord, do good, dwell in the land. 6, befriend faithfulness. 7, delight yourself in the Lord, commit your way to the Lord. 9, trust in Him. 10, be still before the Lord. And finally, wait patiently for Him. So, nakita ninyo? Responses. Everything about this psalm has way more to do with our obedient responses back to God. It is not about God being a genie in a bottle. Kasi yun ang tingin natin, marami sa atin. Yun ang tingin natin. So nakita ninyo, from verse 1, sinabi muna doon yung kailangan nating gawin. Kailangan nating gawin. Di ba nga lang, nagja-jump tayo kaagad sa verse 4. Gusto natin kaagad, give me the desires of my heart. Pero may requirement pala. Nakita nyo? Yung requirement dito, sabi dito, fret not, be not be envious, trust in the Lord, do good, dwell in the land, befriend faithfulness, delight yourself in the Lord, commit your way to the Lord, trust in Him, be still, and wait patiently. So, church, dito pag binasa natin, in verse 7, maaari makita natin, ito pala yung key to the whole thing. How to experience more of God's giving you the desires of your heart when He says, be still, the Lord, wait patiently for Him. Wait patiently, be still. Alam niyo ba, sabi nga natin, be still, sa Tagalog nito, kalma. Alam niyo, naturally, yung sinasabing be still o being still, pumanatag ka. Alam niyo, ang humanity for all time, we have been so impatient. Diba? Napaka-mainipin natin. Di ba? Nga, nakaupo ka nga dyan. Ano kasi kaya matatapos si pastor? Di ba? Napaka-mainipin natin. Ayaw natin pumila. Di ba? Kasi bakit? Kasi we live in an instant noodles generation. Gusto natin lahat instant. Na kung meron tayong desire, gusto natin instant fulfillment. Instant gratification. Hindi naman kasi ganun yung life natin with God. It doesn't work like that. Lord, di ba, ganun pa tayo Sinasabi natin, isip natin, Lord,
nag-o-obey naman ako Nasaan yung bonus ko? Di ba? Nasaan yung reward ko? Again, church, kaya mo yung ginagawa, kaya natin to ginagawa. Listen to this, because obedience is our response back to God who gave us everything, who saved us. Hindi dahil sa may kailangan tayo kay Lord. Kaya pala, hanggang ngayon, nandyan pa yung mga unfulfilled desires kasi bali yung motibo. Maniwala po kayo sa akin. Make it a lifestyle. Si Lord ang bahala doon sa kailangan mo. Well, of course, there is a reward in obedience. Of course, walang duda doon. Walang duda na merong reward talaga ang Lord sa pag-obey natin sa Kanya. But there's also a reward in learning the kind of person that God wants us to be. Yun ang gusto ng Lord Diba? Yung matutunan natin at maging yung buhay natin at maging tao tayo na gusto niya kung anong para sa atin. Well, kaya ko po sinishare sa inyo to today because even Christian, kilala nila ang Panginoon for a long time. Gusto nyo magturo ako? Gusto nyo pangalanan ko? Well, actually, kasali ako dito. Kahit na matagal ka ng Christian, matagal mo nang kinala ang Panginoon, mahirap pa rin hanggang ngayon ang mag-obey at mag-intay for fulfillment ng desire ng puso mo sa buhay mo. Tama ba? At tagal-tagal mo ng Kristiyano, tagal ko ng Kristiyano, pero bakit ganon, Lord? Parang ang hirap pa rin mag-antay. Minsan nga, ang hirap pa rin mag-obey. Minsan, nagpuput ng desire ang Lord sa puso natin at napansin natin, ang bilis naman, di ba? Wala pang 1 linggo, binigay na ng Lord. Di ba? Minsan naman, wala pang 1 buwan. Pero minsan, tumatagal ng taon. Meron naman decades na of waiting. That is why, brothers and sisters, obedience and waiting are a big part of how God spiritually forms us. Hindi ko po alam kung anong inaantay nyo today. Hindi ko alam kung anong nilulong ng inyong mga puso today. Hindi ko alam kung anong pinagpe-pray ninyo. But one thing I know, obedience and waiting are a big part of how God spiritually forms us. Kaya kung meron kayong desire in your heart right now na hindi pa po napupulfill, pero confident ka naman that you are in the middle of God's will and living an obedient life, kailangan mong maunawaan na kailangan mong mag-obey at kailangan mong mag-intay. Because that's part of Christian life. Pero may good news. The good news is, there is hope in the waiting. Diba? Kung inakala mo na nakahold ka kay Lord, no. Hindi ka nakahold kay Lord while you are waiting for God. Kasi habang naghihintay ka, may nangyayari. May ginagawa ang Lord. Psalms 27:14, wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage, wait for the Lord. Totoo nga ba na habang naghihintay ka, nababago yung puso mo? Totoo nga ba na habang naghihintay ka, pinalalakas ka ng Panginoon? Amen? Napo-form tayo spiritually kasi natututo tayong mag-obey. Ano sabi sa James chapter 1 verse 12? Blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love Him. Therefore, we are building our strength and courage while waiting for God to do something. Diba? So, ang good news, gusto talagang Lord ibigay. Ano sabi ko sa inyo? Alam nyo ba na ang pinakamadaling pwedeng gawin ng Lord ay i-bless ka? Gustong-gusto talaga ibigay ng Lord yung dinidesire ng puso mo. So if you want to experience more of God, giving you the desires of your heart, then obedience and waiting are a big part of following God. Meron talagang waiting and obeying. Amen? Next.
trust God more and do not worry. Pag binasa mo yung Psalms 37, mapapansin mo kaagad yung first two words that come out of the psalmist's mouth. Anong sabi? Fret not. Fret not or worry not. At alam naman nating lahat na hindi naman talaga makakabuti sa atin yung nag-aalala. Actually, tayo mga Kristiyano, magaling nga tayo magpayo eh. Ka mag-alala, di ba? Diba? Pag may lumapit sa'yo, may mga problema, ka mag-alala, kaya mo yan. Pero pag ikaw na nandoon sa situation, ang hirap, no? Amen ba? Di ba? So, ang galing mo lang na magpayo. Pero pag ikaw na yung nandoon sa kalagayan na gano'n, kaya mo kaya i-apply itong fret not. Kaya yung psalmist, si David, di ba? Nag-start siya by saying, fret not or worry not. Kasi, naniniwala po ako, marahil si Haring David, na if we want us to experience more of God, giving us the desires of our hearts, whatever you are going through, we need to trust more of God and worry less. Kaya pala, si Jesus Himself gives us the very best advice on how to overcome worry. At alam ko po, alam nyo to, Matthew chapter 6, verse 25 to 34, hindi po yan naka-plus dyan, pero assignment nyo yan pag uwi nyo mamaya sa bahay. Diba? Basahin nyo po, sulat nyo na lang, Matthew chapter 6, verses 25 to 34. Ito yung very best advice ni Jesus para ma-overcome natin yung mga worries in life. Okay? Sabi doon sa Matthew 6, 25 to 34, do not worry. Huwag kayong mag-alala. Kung yung mga ibon nga, hindi ko pinapabayaan, ikaw pa kaya? Tama, di ba? Ka mag-alala sa mga pangangailangan mo, kung anong kakainin mo, anong dadamitin mo, ka mag-alala. Basta ang gawin mo, unahin mo lang ako. Tama ba? Yan ang sabi ng Lord, di ba? Just delight yourself in the Lord. Di ba? And I will give you the desires of your heart, and all these things shall be added unto you. Huwag ka mag-alala bukas. Di ba yun ang maganda rin sa verse 34, di ba? Sino dito yung nag-aalala bukas? Si Pastor. Dami kong bayaran bukas eh. Kaya ngayon, tumaas yung blood pressure mo. Na-stress ka, pinag-aalala mo yung bukas, pero di mo alam kung buhay ka pa bukas. Nasayang lang yung araw mo ngayon, bis na maging masaya ka, no? Tama ba? Pero sabi ng Bible, do not worry for tomorrow. Let tomorrow worry for itself. Amen? Kaya, best advice ni Jesus to, Matthew chapter 6, verse 25 to 34. Pero, marami sa atin, struggle gawin ito. But if we want to experience more of God, giving us the desire of our hearts, and experiencing the highest will of God for our lives, kailangan talaga nating mag-trust more to Him and worry not. Marahil siguro po nagtatanong kayo, ano naman na kinalaman yan? Doon sa giving the desires of my heart ng Panginoon. Well, tingnan nyo po. Listen to this. Ito, nung pinag-aaralan ko itong message na to, talagang ako rin talaga, sabi ko, oo nga no, Lord, no? Kaya pala, marami sa mga desires mo, quickly, wala pang isang araw, wala pang 24 hours, sinagot na. Meron bang experience na ganon? Marami sa mga desires mo, wow, 1 week pa lang, sinagot na. Tama? Pero meron namang mga desires, long overdue, grabe, 1 taon na wala pa. 5 years, 10 years, 20 years, wala pa. Listen to this. Tingnan nyo ha. Whatever unfulfilled desires na meron ka ngayon, pinagpe-pray mo yan. You pray hard. Pero, hindi ko po alam, but I realize na pag ito palang desire ng heart mo na to, once na ito ay dumating sa buhay mo, ma-experience mo tong following na to. Number 1, tingnan nyo ha kung tama ako. Number 1, pag dumating yan, it will have more stress because it will invite new problems into your life, which you currently don't have and you're not currently experiencing. Do you agree? Ulitin ko,
Gusto mo niya, Tagalog o Spanish o ano? Tingnan nyo. Mayroon kang desire. Say for example, Lord, mag-asawa. Bigyan mo naman kami ng anak. Di ba? Meron akong alam, ang tagal na. Di ba? 10, 15, 20 years. Dumating. Kaya pala hindi binigay ni Lord ng first 5 years. Kasi sabi ng Lord, hindi ka pa ready eh. Kasi tingin ko, hindi mo pa kayang i-handle, may stress ka lang, baka ma-hospital ka. Gets nyo? It will have more stress because it will invite new problems. Gets nyo? Alam ng Lord yung kailangan mo at alam din ng Lord kung kailan mo kailangan. Kasi magbibigay siya ng more stress and problem kung ibibigay niya kagad sa iyo ngayon. Kasi hindi ka nga handa. Ngayon ang chill ka, wala kang mga yung current life mo, chill ka, wala kang na experience na stress. Pag dumating yan, maniwala ka. Diba? Kaya pala yung sasakyan na pinagpipray mo, wala pa. Kasi wala ka pang pambayad ng monthly. May stress ka lang. Tama? Number 2, it's going to bring a higher level of unexpected problems into your life. Diba? Hindi mo naman na-experience dati yun, pero ngayon maniwala ka, by experience mo yun. And number 3, alam mo ba na pag dumating ngayon yan na hindi pa yan timing ng Lord, it's going to bring more responsibility into your life. Kasi with every blessing, it gives us responsibility. Ang tawag doon is stewardship. Sa bawat blessing, merong testing and sometimes it becomes a burden to us. Yes, of course, there's a blessing along the way. Pero alam nyo ba na pwede rin niya magresulta ng more stresses in your life? Tingnan nyo. Kasi alam ng Lord kung kailan mo kailangan. Open your Bible, Luke chapter 16 verse 10. One who is faithful in a very little is also faithful in much. And the one who is dishonest in very little is also dishonest in much. Ano yung sabihin nito? Kung ikaw ay mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan ka sa malalaking bagay. Kung hindi ka pa mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi ka pa bibigyan ng Lord ng malaki. Gets nyo? Kaya sabi siguro ng Lord, anak, dyan lang muna, yan lang muna. Kasi yan lang yung kaya mong i-handle sa ngayon. So, nakikita nyo ba, on the brighter side, kung gaano tayo kamahal ng Lord, kasi kung sakaling ibibigay niya yung desire ng heart mo ngayon, baka mag-cause pa sa'yo yun ng stroke. Gets nyo? Baka tumas lang ang high blood mo. Wow, kaya pala hindi mo pa namimit si Mr. Right. Kasi sasaktan niya lang ang puso mo. Oh. Amen. Tama ba? Nagigets nyo? So, kung titignan mo on the brighter side, Lord, thank you. Gano'n mo kamahal. Ma? Interesado ka sa bawat detalye ng buhay ko. Kaya pala. Kasi sabi ng Lord, kung hindi kita papagkakatiwalaan sa maliit, hindi kita bibigyan ng malaki. Kaya may testing sa blessing. Kailangan tayo maging responsible and good steward of every blessings. Kasi nga, church, tingnan nyo to, kung hindi tayo mapagkakatiwalaan ng Panginoon, ba't niya tayo bibigyan ng mas malaki? Kung alam naman niya na mapapahamak lang tayo. Hindi naman natin kaya i-handle. Amen? May stuck lang po kayo, may stress lang kayo. Maniwala kayo. Kaya pala hanggang ngayon, yung loan mo hindi pa na-aprobahan. Sabi ng Lord, wala ka pa naman pambayad eh. Mamamroblema ka. Di ba? Hindi ka pa ready. So God, sabi mo sa katabi mo, hinahanda ka lang kapatid. Amen? Hinahanda ka lang. Pero parating yun. Hinahanda ka lang. Hindi pa siguro panahon ngayon. Therefore, if you want to experience God giving the desires of your heart, you need to trust God. Tiwala ka lang.
and worry not. Okay. Next, move tayo. Number 3, if you want to experience God's giving you the desires of your heart, keep making right choices that will increase the stability of your life. I'm always a believer of this principle in the Bible. Kasi doon sa verse 3, sabi Psalms 37:3, trust in the Lord and dwell in the land and live securely. Di ba? Dwell in the land and live securely. Of course, sino ba naman dito sa atin na ayaw na mamuhay ng secured? Sabi mo, Pastor, siyempre naman gusto ko maging secured yung life ko, pero ang problema is, ang buhay ko punong-puno ng insecurities. But church, I want to encourage you, if you want to experience more of God giving you His highest desires for your life, ito yung sinasabi natin. Ano yung number 3? Keep making right choices that will increase the stability of your life. Ibig sabihin nito, church, dapat whatever decision we make sa life natin contributes to your security. Be faithful to whatever task has entrusted you. Bloom wherever you are planted. Ibig sabihin, gawin mo ng mabuti. Gawin mo ng magaling yung dapat mong gawin. Just give your best. Bloom wherever you are planted. Be the very best you can offer your life to whatever situation whatever situation you face. So, dapat, lagi nating iniisip to, na ito bang decision na gagawin ko, magko-contribute ba ito para maging better person ako? Keep doing whatever it is that you know is good and right. Marahil siguro, sabi mo, Pastor, we're talking about security, we are talking about stability, di ba? Ano naman ang kinalaman nito, di ba, sa buhay ko? Alam nyo, in other words, ano ibig sabihin nito? Gusto mo maging secured and stable in your life, less worry, more of trusting God, ang kailangan mong gawin is to be more content. Ang hirap, no? Hirap makontento. Grabe. Talagang yung mga anak natin, grabe, adobo na yung ulam, nagre-reklamo pa. Tama, no? Adobo na, may kulang pa. Ano ba gusto mo, anak? Gusto ko palit yung kawali. Open your Bible. Philippians chapter 4, 11, 13. Talking about the secret of being content. Sabi ni Paul, tingnan nyo ha, I am not saying this because I am in need, for I have learned. Ayan. Alam niyo pala, ang contentment ay natututunan. For I have learned to be content whatever the circumstances. Alam niyo, in other words, gusto ko makita niyo to, na dapat natututunan natin maging flexible. Di ba? Matuto tayo. Si Paul din nagsabi, di ba? When I was in Greece, I act and talk like a Greek. When I was in Rome, I act and talk like a Romans. Ano ibig sabihin nito? Dapat flexible ka. Kung anong sitwasyon, dapat nakukontento ka. Amen? Hindi yung, ang bihira, parang anak ni Bolkia eh. Hindi marunong mag-adjust. Adjust ka. Para makontento ka. Kasi kung lagi ka lang reklamo, walang aircon, maputik. Di ba? Ano ba yung mga, di ba? Matabang yung pagkain. Mayroon naman patis. Di ba? Tama, di ba? No, I'm not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever circumstances. Verse 12, I know what it is to be in need. Sabi ni Paul, di ba, naranasan ko rin naman yung mga ilangan. And I know what it is to have plenty. Naranasan ko rin naman yung masagana. I have learned the secret of being content in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Di ba? So ito pala yung sikreto para maging kontento tayo. Kailangan, church, marunong tayong mag-adjust. Tama. Hello? Pero kung ikaw naman talaga, pinanganak ka naman talaga sa golden bed with golden spoon, ay, maintindihan ko. Tama?
Just learn how to adjust, di ba? Yun lang naman yun eh. Kaya lang makontento ka para maging happy ka. Kasi kung lagi ka na lang reklamo ng reklamo, hinahanap mo kung ano yung wala, maniwala ka sa akin, ma-stress ka. Di ba? Stress ka. So, Psalms 37 verse 16 says, better is the little that the righteous has than the abundance of many wicked. Well, ito, I think self-explanatory na lang to. Mabuti na yan kung ano yung meron lang ako, pero kontento ako. Kesa naman, nasa kanya ang lahat, doon naman siya sa Asian Hospital, nagbabayad lagi. Lagi siya may sakit. Gets niyo? Napanood ko yung sa TV. Napanood ko sabi ng isang artistang mayaman, mas gusto ko na yung magkaroon ako ng good health kaysa naman yung kinikita ko, ibabayad ko lang na ibabayad sa ospital. Well, hindi ko naman sinabing masamang tao yon. Sinasabi ko lang is, di ba, okay na to, at least komportable, kontento, kaysa naman marami, galing naman sa masama. Amen? So, that's number 3. And of course, number 4, keep delighting yourself in the Lord. Sabi sa Tagalog kanina, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Wow! Kaya tanong natin kanina, happy ba kayo? Nandito kayo today. Nasa piling nyo ang Panginoon, happy ba kayo? Kasi alam nyo po, itong keep delighting yourself in the Lord, it sounds so simple, but it's actually hard. Kasi ito yung daily discipline ng isang Kristiyano. Amen? It's a daily discipline for us Christians. Kasi marami sa atin, ang delight natin is in wealth. Ang delight natin is status. Delight natin material possessions and other temporary things of this world. But they are never satisfied. Maniwala po kayo sa akin, wala talagang satisfaction dito sa mundong ito. Diba? Lagi na lang may bago, lagi ka na lang may gustong bago. Sabi nga, they never truly get what they want. Kaya ito rin yung reason bakit we want more. I want something more. And ito po yung natutunan ni King Solomon. Remember King Solomon, nasa kanya na ang kayamanan. Everything nasa kanya. Pero sabi niya sa book of Ecclesiastes chapter 1 verse 2, everything is meaningless. Na-experience yun na ba yun? Ang tagal-tagal mo nung dinidesire. Tagal ko na, gusto talaga itong iPhone 27. Di ba? Tagal-tagal ko na, gustong-gusto ko talaga to. Nung dumating sa'yo, yun lang pala yun. Di ba? Na-experience yun? Yun lang pala yun. After 2 months, meron ng iPhone 28. Gusto mo na naman, yun naman. Wala kang satisfaction. Tama ba? Kaya pala sabi pala ni Ecclesiastes, ni Solomon, meaningless. Hindi pala ito yung magbibigay ng kaligayahan sa akin. Ang magbibigay pala ng kaligayahan sa akin, wala kang iba kundi ang Panginoon lamang. Amen. Iba yung joy, di ba? Iba yung joy pag nagwo-worship ka. Iba yung joy pag nasa church ka. Iba yung joy pag nagpe-fellowship kayo with one another, encouraging one another. No? Iba yung joy. Di ba? Kasi nga, where there are 2 or 3 who gathers in my name, I am in the midst of them. Kasi kapiling natin ang presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya yung joy na nararamdaman natin. Now, going back, keeping yourself or keep delighting yourself in the Lord. Paano? Ito, church, alam mo ako talaga, sapul din talaga ako nito. If you've been with me, nakakasama ko kayo na matagal na panahon, lagi kong sinasabi sa inyo, bantayan ninyo pag matagal na kayong Kristiyano, ha? Kasi complacent ka na. Sanay ka na sa routine, di ba? Walang pinagkaiba yan sa pupunta ka ng church. Punta ka ng church. Ay, 10 o'clock ang service, dadating ako mga bandang mga 10:30 kasi may isang kanta, may pangalawang kanta, may pangatlong kanta. Tapos magpipreach si pastor. Ay, skip ko pala yung giving. May giving pa pala in between. Pagkatapos ng giving, saan ako darating? Amen? Kasi sanay ka na dun sa routine. Ulitin ko ha, kaya natin to ginagawa not because meron tayong gustong gawin si Lord sa atin. Kaya natin ito ginagawa because ito yung ating responses kung ano yung ginawa ng Lord para sa atin. Okay, now, I'll give you basic formula
to keep delighting yourself in the Lord. Makikita natin in Book of Revelations, chapter 2, verses 1 to 4. Sabi dito, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. In verse 2, I know your deeds. Sabi ng Lord, grabe. Church, this talks to you, this talks to me. Okay? The church is the ecclesia, hindi yung building, pero yung tao, tayo na mga mananampalataya sa Panginoon. Okay. Sabi ng Lord, alam ko naman yung ginagawa mo. Nakita ko yung hard work mo and your perseverance. Diba? Nakikita ko din na hindi mo tinotolerate yung mga masasamang bagay. Hindi ka nga nagko-compromise. That you have tested those who claim to be apostles but are not and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary. Hindi ka napagod. Sabi ng Lord, nakita ko yung mga ginagawa mo. Wow, sabi ko, napaka-ideal nitong Christian na to. Napaka-ideal nitong church na to. Gusto kong pumunta dito sa church na to. Kasi yung mga tao dito nagpe-persevere. Yung mga tao dito hindi nagto-tolerate ng wickedness. Sila yung mga nagmamahalan sa isa't isa. Gusto ko tong church na to. Napakagandang testimony ng Christian life. But in verse 4, sabi dito ng Lord, yet I hold this against you. Grabe naman. After na lahat, nasabi ng Lord, yung mga kapuri-puri nitong Kristiyano na to. In verse 4, sabi niya, I hold this against you, you have forsaken the love you had at first. Therefore, where you have fallen, repent and do the works you did at first. Wow. Alam mo kung ano yung nag-struck sa akin dito? Sabi dito, repent, ibig sabihin, turn, and balikan mo yung ginagawa mo nung bago ka pa lang. Church, naalala mo ba yung good works na ginagawa mo from the beginning when you met the Lord? Naalala mo ba yung ginagawa mo after mo mag-encounter? Naalala mo ba yung ginagawa mo after nung tanggapin mo si Christ as your personal Lord and Savior? Napakainit mo. So this is a basic formula. You need to go back in delighting yourself in the Lord. Going back to the basic when we were starting our relationship with Jesus. Grabe ka, you're delighting with God. Ang aga mo sa church. Gumigising ka ng napakaaga para mag-pray. Nag-handle ka ng cell group. Nagsiserve ka sa ministry. Anong nangyari? Sabi mo nga sa katabi mo, anong nangyari? I know your deeds. Your hard work, your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered, have endured hardship for my name, and have not grown weary. Pero dati yun. Yet, I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Mukhang nakalimutan mo na ata yung dati mong ginagawa. So church, go back to basic. Balikan mo si Lord. Nakalimutan mo na ata yung first love mo. Sabi sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. So we need to remind ourselves with this again and again and again. Tama ba ako? Di ba? Lalo na pag matagal ka ng Kristiyano, pagka nag-subside na yung init, ala na, grabe. Pag cell group na, where na you, here na us. Kung naman, di ba? And then, nasaan ka dati? Nasa ministry ka. Nasaan ka ngayon? Sabi ng Lord, sandali, 10 kayong pinagaling ko Nasaan yung 9? Bakit isa lang yung bumalik? Bakit isa lang yung nagwo-worship?
Bakit isa lang yung nagpapasalamat? Bakit isa lang yung nagre-respond? Sa isa lang ang nag-o-obey doon sa mga ginawa ko sa inyo. Wow. You have forsaken your first love. Alam mo ba kung sino first love mo? Si Lord. We love because He first loved us. Amen ba yun? Church, balikan mo. Balikan mo kung sino ka dati. Di ba? Balikan mo kung sino ka dati. Huwag mong hayaan na maligaw ka. Huwag hayaan mawala ka. Keep delighting yourself in the Lord. Dati bukang bibig mo yung seek ye first. Ngayon, seek me first. Hanapin niyo ako. Parang ganun. Nasaan siya, no? Hanapin niyo ako. I-text mo, hindi sumasagot. Tawagan mo, wala akong load. Church, diba? Ano ba naman yan? Diba? Malinaw po ba? Keep delighting yourself in the Lord. Balik ka sa basic. Please, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, balik ka sa basic. Balik sa basic. Balik sa basic. Balik sa basic. Balik sa basic. Kung paano mo minahal si Lord noon, balik ka sa basic. Balik ka sa basic. Dati ang init mo aga-aga. Ikaw nga nagbubukas nitong church eh. Di ba? Ang cell group mo, Friday, Thursday pa lang, nandun ka na. Grabe. Grabe ang init mo. Init. Diba? Sa sobrang init mo, ang tagal ng baptism ng church, binaptize mo yung sarili mo. Grabe, sobrang init mo. Back to basic, kapatid. Back to basic. Amen? Back to basic. Kasi baka mamaya nakakalimutan na natin yung first love natin. Okay? And lastly, ayan na. Lastly, last important, how to experience of more of God giving you the desires of your heart. Ito, grabe. Wait and watch for God to move. Siyempre, may pangako din naman ng Panginoon. If we obey, if we trust, if we make right choices that will increase the stability of our life, if we trust God more and not worry, if we keep delighting ourselves to the Lord, ang promise ng Lord, wait and watch for God to move. Alam mo, sabi dito, hintay mo lang, ipapakita ng Lord sa'yo yung pagkilos niya. Amen. Ipapakita niya. Psalms 37 verse 34, wait for the Lord and keep His way. He will exalt you to inherit the land. You will look on when the wicked are destroyed. Alam niyo, ang gusto kong makita dito, church, meron kang mga desires sa puso mo. Ang gusto kong gawin dito, example is, sa ospital, ako, I remember, hindi ko talaga natiis. Siyempre, yung dalawang anak ko, siyempre, nung manganganak yung misis ko, nandun siya sa operating room, ako nandun sa waiting room. Tama? Na-imagine nyo kung anong pakiramdam ng tatay doon sa waiting room? Yung mga tatay dito, na-imagine nyo? Sa waiting room? Habang naghihintay ako doon sa waiting room, alam ko, any moment, yung miracle lalabas. Yung miracle dadating. Habang ako nandoon sa waiting room. Alam nyo ba, every miracle sa buhay mo, merong waiting room? Baka nasa waiting room ka ngayon. You just need to keep delighting yourself in the Lord if you want to experience God to give you the desires of your heart. Habang ako nandun sa waiting room, di ko talaga matiis. Talagang pumasok ako dun sa loob, binilang ko yung daliri ng anak ko, kung kumpleto. Tapos, ganun din, yung pangalawa kong anak, di ba? Andun ako sa waiting room, naghihintay ako kung anong sasabihin ng nurse. Paglabas ng nurse, sabi ng nurse, babae po yung anak ninyo. Kamukhaan nyo. Uy, miracle! Di ba? Miracle.
Kahit na tumatanggi, umiiling yung anak ko dito ngayong babae, pero yun ang sabi talaga ng doktor, wala kang magagawa. One day, or someday, ipapanganak yung miracle mo. The desires of your heart. Because every miracle has a waiting room. Marahil nasa waiting room ka ngayon. But obedient and waiting are a big part of following God. Continue to trust God more and do not worry. Keep making right choices that will increase the stability or security of your life. Yung mga desisyon na alam mo na makakabuti for the greater good, lalo na sa buhay mo. Keep that making decision. Ask wisdom from the Lord. And of course, keep delighting yourself in the Lord, kapatid. Go back to basic. Balikan mo yung first love mo. Alalahanin mo that time, that moment, nung nakilala mo ang Panginoon, kung gaano ka kainit sa Kanya. And wait and watch for God to move. Hallelujah. Tayo po tayo lahat. And may I request your eyes closed for a moment? What's your greatest desire in your heart today that you want God to fulfill? Sige nga po. Ano yung mga desires na yan? Meron dyan, ang bilis. Meron, ang tagal. Pero baka naman, iniiwas ka lang ng Lord sa stress sa panahon ngayon, in your currently situation, kasi alam niya na hindi makakabuti sa iyo sa ngayon, kasi sabi nga ng Bible, in His time, He makes all things beautiful. Pero ang gusto kong diinan ngayong umaga is, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Sir, ma'am, back to basic. Back to basic tayo. Maaring nasanay ka lang siguro sa sitwasyon. O maaari sigurong na-disappoint ka lang o na-dissatisfied. Pero habang naghihintay ka, it doesn't mean that you are on hold kay Lord. Hinihintay niya lang yung tamang panahon. He's interested. The Creator of the universe is interested in every aspect, every detail sa buhay mo, sa buhay natin. Wait and obey. Keep delighting in the Lord, and He will give you the desires of your heart.